Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay magsha-share po ako sa inyo ng tips para madami po tayong benta sa Pasko at Bagong Taon na paparating. So ilang days na lang mga kasari, today is Thursday, December 19. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 days na lang po ay Pasko na. So ano-ano nga ba ang mga tips na masyashare ko sa inyo para madami din po kayong benta sa Pasko at Bagong Taon na paparating. So kung hindi man po tayo late magsara, dito na lang po tayo babawi sa mga occasion na to, 'di ba mga kasari? So ako bilang isang tindera, ako guys, yung sari-sari store ko, aminado ko na hindi ako late magsara. 7:30 sarado na tindahan ko. Minsan umaabot naman ng 8 PM pero bihira lang. Kasi dito guys sa pwesto ng aking sari-sari store, mga bandang alas 7 pa isa-isa na lang. So minsan ganun talaga na kailangan natin din magpahinga. So bawi na lang tayo sa mga ganitong occasion na once a year lang kung mangyari. At yun guys yung mga ginagawa ko kaya madami akong benta ng Pasko at Bagong Taon. So mag-start tayo guys sa tips number 1. So number 1 guys, kaya medyo malaki ang, kung gusto niyo na malaking benta, kagaya ng kong benta tuwing Pasko at Bagong Taon, magpa-late po kayo ng sarado ng inyong sari-sari store. Kasi po hindi po lahat ng sari-sari store ay open talaga na umaabot ng alas 10, alas 11, alas 12, alauna. So, kapag may isang tindahan na bukas, kasi yung mga time na yun guys, nagluluto yung mga, syempre naghahanda yung kanya-kanyang bahay. So, kapag may kulang, ang takbo sa tindahan. So, kaya nakakalaki rin ako guys ng sales kapag Pasko at Bagong Taon. Yung sasalubungin guys, talagang kapag late tayo magsara, tulad yan, 'di ba? Dito nagsasarado mga tindahan dito kapag mga bandang alas 10, alas 11, alas 12 sarado na sila. Ako guys, open pa din. Although dito sa gilid na to sara na, pero itong kabilang bilihan, open na open pa yan. So, ang takbo ng mga customer is dito sa sari-sari store ko. Kaya medyo nakakalaki din tayo, mga kasari. So, second, wag po tayong magpawala ng mga mabebentang items or paninda kapag Pasko at Bagong Taon. Ano-ano nga ba ang mabenta? Una sa lahat guys is yung mga condiments. Mabenta po yan. Second, soft drinks. Third, alak. And fourth, sigarilyo. Yan po yung mabebentang items kapag darating ang Pasko at Bagong Taon. Kaya wag po tayo magpapawala ng mga items na yan. Lalo guys ang 1.5. Pati kasalo dito guys, mga kasalo. Kasi iba't ibang flavor yung Royal, Sprite, Coke. Yun yung binibili para iba-iba nga naman yung drinks. May bibili lang guys. So, ayun po mga kasari, meron lamang pong nagpa-cash in at bumili ng gamis mga bata. So, ayun nga, mabenta ang kasalo, ang 1.5. Pero ang pinaka mabenta po talaga dito sa sari-sari store na hindi talaga ako nagpapawala, dapat lagi akong may stocks, is yung sigarilyo at alak. So, yan po kasi talaga yung parang kapag Pasko at Bagong Taon, kapag sasalubungin, ang daming nag-iinuman. Kaya, ayun, lalo na guys sa Red Horse, tsaka sa Grande, dapat laging may malamig sa rep. Kasi ang gusto ng customer is malamig talaga kapag binibili nila. So, kapag merong bumibili, kumukuha agad ako dito sa mga case, naglalagay agad ako ng alak sa rep para kapag may bibili ulit, malamig na siya. Or kaya kapag siksikan na, maglalagay naman ako sa freezer para mabilis lumamig. Kasi mas mabilis lumamig guys ang alak kapag nilalagay sa freezer. Pero babantayan po natin kasi baka maiwan po natin magdamag yung Red Horse or kahit anong debote, pumuputok po siya at baka makasira din po ng ating rep. Sa Yossi naman mga kasari, kaya tayo ang ingay ng motor. Kaya tayo nakakalaki sa sigarilyo kasi yung binibili ng mga customer po natin, hindi lang basta stick ng stick. Bumibili din po sila ng
kalahati, ng isang kaha, parang galante kumbaga, inuubos nila yung nakuha nilang 13-month pay or bonus nila sa sigarilyo at alak. Talagang mamamangha ka, maya't maya may bumibili ng alak at sigarilyo, pero mas lamang ang sigarilyo mga kasari. Tapos, bihira pa yung bumili ng pa-stick-stick, ang binibili nila kalahati or isang kaha. Kaya, nakakatuwa kapag mga ganong occasion, sinasamantala ko talaga mga kasari kasi minsan lang to, 'di ba? Once a year lang mangyari. So, ayun mga kasari, iba-iba naman tayo ng mabebentang items mga mabebentang paninda sa sari-sari store natin. So, kung hindi ito yung mabebenta sa inyo, soft drinks, alak, sigarilyo, so mag-focus kayo dun sa mabenta na alam nyo sa sari-sari store nyo. Third, mga kasari, dapat lagi tayong handa sa panukli. Lalong-lalo na ngayong Pasko, madaming pera ang mga kapitbahay natin dyan, mga customer natin dyan. I-expect na natin na panay 500 and 1,000 peso bill yung ibabayad nila. Kasi nga, nagsitanggap sila ng mga bonus nila, 13-month pay, ayan. Kaya, laging buo yung ibabayad sa inyo. Kaya dapat lagi din po tayong handa dyan. So kapag may nagpapapalit dito guys, simula ngayon na ilang araw na lang, talagang hindi ako nagpapalit. Talagang sinisave natin yung mga pamalit natin kapag nga, ayan, Pasko na yung sasalubungin na kasi talagang nagpupuyat ako niyan mga kasari. Open talaga yung sari-sari store. Ano yon? Ano yon? So, ayun nga po mga kasari, meron lamang bumili na bata. Biskwit naman yung binili niya. Yun nga, hindi tayo nagpapalit masyado ngayon sa mga nagpapapalit kasi sinisave natin yung mga barya natin sa pagsalubungan natin ng Pasko at Bagong Taon. Lalong-lalo na guys, ang Pasko, talagang buo talaga yung ibinabayad ng mga customer. Parang 500, ganyan, 1,000. Kaya dapat lagi tayong handa. Meron tayong panukli para yung customer, hindi siya pupunta sa iba na tindahan. Sayang kasi yung benta, 'di ba mga kasari? Kaya nga tayo nagpapalit ng sara para makalaki tayo ng benta tapos wala tayong panukli. So wala rin yung pagpupuyat natin, 'di ba? Kung wala naman tayong panukli kay customer. Kaya dapat meron po tayong panukli sa mga buo nilang pera. So yan lang naman mga kasari yung ma-share ko sa inyo na tips. 3 tips talaga na mahalaga kung gusto po natin na magkaroon tayo ng malaking benta sa Pasko at Bagong Taon. Una na sa lahat, yung magpalit po tayo ng sara. Malaking plus point po yan kapag magpalit tayo ng sara kasi mas makakahatak tayo ng more customer and more income sa ating sari-sari store, more sales, diba? So, second is huwag tayong magpawala ng mga items or paninda na mabenta sa inyong sari-sari store. Alak, sigarilyo, ganyan, mga condiments, mga pasta, depende kung ano yung mabenta sa inyo. And third, dapat lagi tayong handa, lagi tayong may panukli. So, yan lang naman mga kasari, yung mga tips na ma-share ko sa inyo. So, sana nagustuhan nyo guys yung vlog natin today. Bye guys!